Meron tayong gagawin ngayon. Bali ano ito? LD RJ10 na ano, portable sounds. Yung ano nito, sabi ng may-ari ay yung Bluetooth niya at saka yung USB ay hindi tumutunog. So try nating i-power on dito sa kilid niya yung ano. Ayan, may power na. Ito nag-ilaw, nag-Bluetooth. Ngayon, try nating mag-connect sa Bluetooth kung mayroon siyang tunog. Open natin yung Bluetooth natin. Ito. Ayan. So, nandito siya, yung LD. Connect natin. Yun, connected na siya sa audio. Ngayon, ang gagawin natin, magpa-music tayo. Tingnan natin. Dan, punta tayo sa ano. Ito sa files natin. Ito, maglagay tayo ng music. Ayan. So, ayan, naka-play na siya. Ano yung ano nito? Ayan, nag-play na siya. Ayan, tumatakbo yung player natin. Tapos, i-volume natin ito. Ayan. Ano yung volume niya? Ayun, naka-full na. So, naka-play siya guys. Ito, tumatakbo yung player. Naka-connect tayo sa Bluetooth. Naka-Galaxy Tab S2 siya. Ngayon, ito, naka-volume siya. Walang tunog. Ayan. MP3, auxiliary. Ito yung level ng volume niya. Wala. Hissing lang yung maririnig natin. Ayan. Wala siyang tunog. Pero kung dito tayo maglagay ng input, meron siyang tunog. Ito, subukan natin. Lagyan natin ng RCA. Ayan. Tapos i-direct natin dito sa dito sa tablet natin. Kaya sandali. Mahirap magawak ng pasok natin. Ayan, naka-plug na siya. Ngayon, subukan nating auxiliary. Ayan. Ayun. Tutunog siya. Putol-putulin lang natin yung music baka makapiright ako. Ayan. Meron siyang meron siyang tunog. Ayan. Kung gagawin natin dito, tatanggalin natin ito. Tingnan natin kung ano yung nagiging diferensya niya. Kasi okay siya dito sa auxiliary at saka sa line in niya. Ito. Okay siya, pero pagdating dito sa Bluetooth, sa USB at saka sa SD card ay wala siyang tunog. Subukan nating lagyan din ng USB para makita nyo na gumagana yung USB kaso wala siyang output. Ayan, nagre-read yung USB pero wala pa rin siyang tunog. Ayan, naka full volume na siya. Ayun. So, ang ibig sabihin nito guys, may diferensya dito sa module ng Bluetooth. So, tatanggalin ko muna ito, yung panel, para malabas natin. At tingnan natin kung ano yung nagiging diferensya niya.
So ito na guys, no, natanggal na natin yung ito yung module ng ng Bluetooth niya tsaka USB at may SD card. So ito yung hindi gumagana. So titingnan natin kung okay ba yung module nito. Kung dito ba yung diferensya o nandito sa mga preamp niya. Dito sa board na to. So magto-troubleshoot tayo. Yung guys, no, yung sira niya, lapit natin konti ang camera para makita nyo. Ito yung kaya pala wala siyang tunog dahil dito sa preamp niya. Ito yung preamp niya. Ito, palabas dito sa audio niya, bali left, right at saka ground itong nasa gitna. Dito yung papunta. Yung ito yung preamp. Nasira siya. Ngayon ang ginawa natin, nag-bypass tayo. Ayan, nag-bypass tayo, lagay tayo ng resistor dito. Hinanap natin yung talagang sira nito. Kasi kung bibili tayo ng ng buong nito, yung buong panel nito, mahirap siya hanapin sa online. Kasi kung isusulat mo yung LD Bluetooth module, yung lalabas yung buong unit mismo. Tapos kung may lalabas din na Bluetooth, ito lang yung module lang talaga ng Bluetooth. Hindi kasama ito, yung buong niya. So mahirap siya hanapin. Maraming replacement kaso pag nilagay natin yon, hindi na siya kakasya dito sa ibang design siya dito sa lalagyan niya. So ang ginawa na lang natin para gumana, nagtiis tayong hanapin ng sira nito. Nandito, nag-bypass tayo ng resistor. Ayan. Para magkaroon ito ng audio dito sa wire na to. Tapos papasok siya dito sa papasok siya dito sa tone control. So dito yan nakalagay sa kilid. Ayan, nakalagay yan dito. Ngayon nang sinubukan ko, nag-jump wire ako dito. Nilagay ko dito sa isang channel lang. Dito sa isang sa isang linya. Naglagay ako dito ng kapirasong wire. Ito, nilagay ko dito. Tapos naglagay ako dito ng dito sa main volume niya dito. Dito. Bali dito ko kinabit. Ayan, nakaganyan siya. Tumunog siya, guys. Tumunog siya yung i-volume mo ito. Kasi ito yung master volume na dito. Ayan. Tumunog siya kaso hindi pumapangsyon yung bass and treble. Kasi naka-bypass siya dito. Diretso na siya galing dito sa PCB na to. Diretso na siya pupunta sa power amp niya. Hindi na dumaan dito sa mga tone control. Ngayon ang ginawa ko, nag-trace ulit ako dito ng linya dito. Nag-trace ako. Dito yan papunta sa dalawang kapasitor na yan. Papasok siya dito sa switch. Yung MP3 at saka auxiliary niya. Papasok. Tapos naging okay naman ito. Pagdating dito sa preamp ng ito yung preamp niya. 4558 sira. Kaya pala ayaw tumunog. So ang ginawa ko dito, nagpalit tayo nito. Ito yung 4558 yan. Nakikita nyo. Ito 4558. Ayan. Nagpalit tayo niyan. Ayun. At nang sinubukan natin ay gumana na. Pwede na siya dumaan dito sa bass and treble. Kasi ito yung nyo. Ayan. Gaganito siya. Ano ba to? Ito.
low at saka high, dumaan siya dito. So ito yung preamp ng ano natin, ng tone control. Tapos pupunta siya dito sa preamp ng ano, master volume. Tapos pupunta siya doon sa power amp, sa speaker niya mismo. So ayan guys, gumana siya. Ibalik natin sa ano, sa lalagyan niya. Kasi tapos ko na itong na troubleshoot. Ito yung IC na to ay para to sa ano, sa eco niya. Ito yung nagdadala sa eco. Tapos ito yung preamp ng ano, dalawang microphone. Ito is yung mic na ito, nandito yan yung preamp niya. Yung isa din ito, dito din yan. So volume niya ito, isa-isa sila ng volume. Tapos itong preamp na to, dito yan papunta. Sa volume din ng ano, ng ito ng mga Bluetooth, USB. Ayan. Pero yung ito, yung auxiliary niya is nakadiretso siya dito. At saka papunta siya dito sa ano, sa master volume. So ibalik natin ito guys, at saka subukan natin kung okay na siya. Nagpalit lang tayo ng ano, ng ito, yung isa. Butit may nakukuha din ito. Kasi yung preamp na ganito, marami ito. Kahit sang board ka na mga luma, meron kang makukuha na mga ganito. Microchip siya. Meron ding malaki nito, mayroong maliit. Ito yung maliit niya. Ito kasi lahat yung ano niya, mga microchip, kahit mga resistor, capacitor niya, diode. Ito yung mga capacitor niya, mga maliliit. So, ibalik natin doon sa lalagyan niya at saka subukan natin kung gumana. Kasi kung bibili tayo nito, mahirapan tayo humanap ng module na to. May nakita ako dito sa ano, nag-search ako din sa YouTube kung sino yung naka-ano nito. Merong naka-repair, kaso yung nilagay niya na link na kung saan makakabili nito hindi ko ma-open. So ang ginawa natin ay nagtiyaga na lang tayong hanapin yung sira para lang mapagana natin ito. So ibalik ko muna. So ito na guys, na balik na natin. Ibalik natin dito sa ano, sa lalagyan niya. Lagay lang natin itong connection ng battery at saka sa amplifier niya. Pasok natin ito. Yan. So ito na guys, ipa-power natin. Subukan natin kung kukonek sa Bluetooth. Ayan, nag-ilaw na siya. Tingnan natin. So naka-connect tayo. Ayan, naka-galaxy na siya. So ipa-power natin ito. Tingnan natin kung play natin, naka-pause siya. Ayun. So tingnan natin kung tumunog. Lagay natin yung master volume. Ito. Yun. Ito na siya. Yan. Yan na lang natin kasi baka maka-copyright ako.
Next natin. Ayan. So ayun, tumunog siya guys. Yun lang gawin nyo, yung ano, yung i-trace yung sira. Pero kung talagang wala kayong makuha na ano yun, na 4558 na ano, na preamp, ay may pwede rin kayong mag-bypass, kaso ano na, may portion na hina siya. O di kaya hindi siya mag-connect dito sa ano, sa may low at sa high niya. Ito. So maging pangit yung tunog niya. Testing natin sa ano, sa USB kung nagana din yung USB. Ayan. So nilipat sa USB. Oops, bakit nag-notice? Ayan natin. Ayan. Marumi yung ano, USB natin. Ayun, nag-play siya. Ayan, subukan natin volume. Ayan. Next natin. Ayan. So gumana siya guys. Lagyan natin ng bass. Ayan. So ayun. Ganito lang pag-ayos nito guys. Madali lang naman pag nalaman mo yung ano, yung mga kung saan banda yung mga sira niya. So ayan. So ibabalik ko na lang ito yung mga screw na naman dito sa ilalim. At saka kunting linis lang ito guys, at ibalik na natin ito sa may-ari. Magandang klase itong portable na to guys, kasi pwede siya indoor outdoor. Maliit lang siya, yung speaker niya ay nasa 10 inches, pero malakas yung tunog niya. Meron siyang trolley, oh. Parang kasang malita. May ano ito, yung tigas. Ayan, mayroon siyang ang tulak. So ayan guys, salamat sa panonood.